Kakibat ng daang matuwid na isinusulong ni Pangulong Aquino ang pagwaksi sa katiwalian. Pero ang ilang kontrobersyal na isyu ng korupsyon nangyari sa kanyang administrasyon. Bukod dito, may pangako pa raw si Pinoy na nakabinbin pa rin. Narito ang special report ni Lala Roque. Tuwid at tapat na hanay ng mga pinuno. Magsisimula ito sa akin. Mula sa kampanya hanggang sa kanyang panunungkulan, plataporma ni Pangulong Aquino ang pagdurog sa katiwalian. Sa ilalim ng kanyang termino, patuloy na bumuti ang imahe ng Pilipinas sa pagsugpo sa korupsyon. Pero ang mga tila tagumpay ng administrasyon sa laban kontra katiwalian, nabahiran ng mga kontrobersya. Ang pinaka-serious na violations ng Constitution nangyari sa administrasyon na ito yung PDAP, pero yung DAP, very serious. Mabuti ang DAP. Tama ang intensyon, tama ang pamamaraan, tama ang resulta. Ang focus po ngayon ay nasa budget execution para tiyakin na lahat ng pondo ay magagastos ng tama at sa panahon na nakalaan. Sa gitna ng 3 impeachment complaint ang nalagpasan ng Pangulo, ang tanong ng mga kritiko, patas nga ba si Pinoy sa pagpapanagot sa kanyang mga kaalyado? Pagkakasama niya, kasanggan niya, walang kasalanan lagi yan. Mabilis nilang dinideny mo. Kung patas yun, dapat nakahabla pareho, di ba? Kasi hindi pwedeng selective justice eh. Yung pong pagsisiyasat dyan ay nasa Office of the Ombudsman. Wala po kaming tuwirang aksyon o partisipasyon dyan sa mga kontrobersiyang yan. Ang pinangako niyang Freedom of Information o FOI bill, hindi pa rin naisa sa batas. It will be the biggest failure that in terms of the anti-corruption agenda. Yeah, for sure. Kasi yun ang pinakapag-ensure mo na the reforms will continue. Hindi po nagkulang ang ehekutibo sa pagtataguyod nitong Freedom of Information dahil nauna pa nga sa batas ay pinapatupad na yung mga prinsipyo nito. Dekalidad na edukasyon. Sa larangan ng edukasyon, malayo pa raw ang bansa sa pag-abot ng mga target bago matapos ang termino ng Pangulo. Universal education, 100% dapat nasa hindi natin mamimit yan. Tama rin yung ginawa nila, yung K+12. Ngayon lang po nagkaroon ng political will na ipatupad ito. Meron talagang transition problems at meron na rin naman pong konkretong solusyon na inihain ng ating education sector. Pataas man ang pataas ang pondo para sa kalusugan, marami pa rin daw hindi naaabot sa mga kanayunan. Malaki ang binigay ng Aquino administration to the health issue. Bakit hindi binibigay yan sa maternal or infant health? Ang number 1 priority ng Department of Health, yung pagbibigay ng access to universal health care. Kaya nga po pinaghuhusay ng PhilHealth yung serbisyo nito. Hindi siya comprehensive. At saka ang coverage ngayon ng PhilHealth para lang sa magpupunta sa ospital. Pagiging tapat sa sinumpaan nating tungkuling bilang lingkod bayan. Ito po ang tuwid na daan. Sa gitna ng mga natupad at nakabinbing mga pangako ng Administrasyong Aquino, nanginibabaw ang tanong, nasa tuwid na daan pa rin ba ang administrasyon? Kumbinsido po ako dyan dahil sa bawat araw po ng aming panunungkulan, yan ang gabay namin. No? Ang measure natin sa tuwid na daan ay korupsyon. Para sa akin, the best measure of tuwid na daan is complying with the Constitution. And I have said there have been several attempts to violate the Constitution. He has not succeeded in some ways, but he has succeeded in other ways. Walang target. So that, kasi corruption is hard, no? But he did not set a target for himself for corruption. Ako si Lala Roque, nag-uulat sa pangako ni Pinoy.